Hello everyone! Good evening, good afternoon, saan mang sulok ng mundo, mga kananay, mga dibyentes, mga amigas, mga bieha. Sa araw na ito, gagawa tayo ng bibingkang pinalutaw or steam bibingka. Una nating gagawin, dito sa ating kawali, maglagay tayo ng 1 cup na rice flour, tapos tubig, 2 baso yung tubig natin. Gagawa tayo ng tanzong. Ito ang magpapalambot sa ating bibingka. Ginagamit din ito sa paggawa ng tinapay, paggawa ng putong bigas. Ito ganito ang ginagawa. Ayan, hintayin lang nating lumapot. Stir continuously para hindi siya masunog dahil madali lang itong masunog. Ang pagluto natin is nasa low fire lang talaga. Ayan. Lumalapot na ang ating mixture. Pag ganito ng consistency niya is okay na yan siya. I-set aside muna natin at gagawin natin ang ating ibang step or ang ating procedure ng ating bibingkang pinalutaw. Dito sa ating mixing bowl, mayroon tayong 3 cup rice flour, ang ating asin, baking powder, ating yeast, at ang ating sugar. Ilalagay ko sa description box ang complete measurement ng ingredients. Then, meron tayo ditong 3 cup na coconut milk. Dahan-dahan lang natin ilagay hanggang well combine ang ating dry and ang ating liquid ingredients. Gawitan natin ng wire whisk para siguradong walang mamumuo na ang ating mixture. By the way, ang ating ginamit dito is rice flour. Dahil bibingka nga ito, kaya gamitan natin ng rice flour. Then, sa puntong ito, ilagay natin ang ating danzong. Dahan-dahan lang, one at a time. Yan, hanggang malagay na natin lahat ng ating ginawang tanzong. Ito ang magpapalambot sa ating bibingkang pinalutaw. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always ma-notify sa ating mga newly uploaded recipes. Ayan, nalagay na natin ang ating tanzong mixture. Atin lang yan siyang well combine. Tapos, after, atin munang takpan at palsahin natin siya ng at least 1 hour. After 1 hour, ito ng ating mixture. Bago natin ilalagay sa ating hulmahan, atin muna siyang haluin ulit dahil nag-double size. Ayan, o diba? Ang ganda ng pagkatubo ng ating mixture. Tapos, ang ating hulmahan, nilagyan ko siya ng dahon ng saging. Yan, inipit ko lang ang dahon ng saging ng ganyan. Lahat is gagawin natin pare-pareho. Tapos, ang paglagay naman nito is gumamit lang ako ng 1/4 cup na measuring cup sa ating butter. Ayan, ito 1/4 cup ito. Then lagay natin, wag natin masyadong punuin. Habang nilalagyan natin ito is nagpakulo na tayo ng tubig
para bago natin ito isalang is make sure na kumukulo na ang ating water. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always ma-notify sa ating mga newly uploaded recipes and video. Pagtapos nating malagyan lahat, steam lang natin ng 10 to 15 minutes or hanggang ang toothpick test natin is come out na malinis na siya. Masarap na naman ito sa pangkape, pangmerienda at panghimagas. Ayan, kumukulo na ang ating water. Atin ang isa lang ang ating mga mixture. Bale, 2 layer ito ang ating ginawa. Tapos, lutuin natin ng 10 to 15 minutes sa low-medium fire. After 15 minutes, ito na ang ating bibingkang pinalutaw. Soft and fluffy itong ating bibingka. Ayan. O, diba? Dumikit pa sa kamay ng inyong kusinera. Dahil takam na takam ng tikman ang ating niluluto. O, diba? Yummy yummy talaga siya. Malambot at fluffy. Pwede rin itong gawing negosyo. Pwede itong lutuin sa kawali na walang tubig. Kaya lang itong version na ginawa ko is tinatawag nila sa Cebu na sa bibingkang pinalutaw. Ayan, tumikim pa ng pangalawa ang inyong kusinera. Yummy, yummy. Mayroon naman tayong panghimagas at pangmerienda sa kape. Hanggang dito na lang. Sana'y nagustuhan nyo ang ating recipe sa araw na ito. Bon appetit! Maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching. Bye-bye. God bless and be safe all.